Pagkalabas noon ay inihagis na kay Ryan ang susi. Tapos dumiretso na rin si Roxy sa kahoy na gate at ibinukas iyon para makalabas ang sasakyan. Bago pa makalabas ang sasakyan ay nakita ni Ryan na naglalakad ng mabilis ang dalagang si Alice papalapit kay Roxy. Ate Roxy, saan kayo pupunta? Mamamasyal lang sa bayan, Alice. Pwede po ba akong sumama? Okay, sige, tara. Sumakay ka na sa sasakyan at ako na ang magsasara ng gate. Salamat po, ate. Wika pa ng magandang dalaga at pumasok na sa sasakyan pero sa passenger seat sa gitnang bahagi. Hi po, I'm Alice, kapatid po ni Ate Armani. Sabi naman ni Ryan. Hi Alice, I'm Ryan. Pamangkin ako ng ex-boyfriend ni Tita Roxy. Ay, Ryan, pwede ba akong sumama sa inyo? Oh, wala namang problema. Papasya lang kami sa bayan at titingnan ko kung anong itsura ng bayan nyo rito at kung anong meron. Sige. Sagot ng dalaga at tumahimik na. Pero nakita ni Ryan mula sa rear mirror na nakatitig sa kanya ang dalaga. Noong maisara na ni Roxy ang kahoy ng gate ng bakuran ay sumakay na siya sa sasakyan. Pagkalabas natin sa main highway ay liko sa kanan ang papunta sa bayan. Wika ni Roxy. Sabi naman noong dalagang si Alice. Ryan, pasensya ka na sa mga magulang namin Medyo may pagka-authoritarian at military style kasi talagang paraan ng pagiging magulang nila nanay at tatay. Ewan ba namin kay tatay kung bakit siya ganun ka-perfectionist. Gusto niya rin daw ng anak na lalaki. Kaso, puro babae ang naging anak niya. Kaya ayun, para kaming mga lalaki ni ate na hinihigpitan. Napakataas din ng standards nila sa amin. Mabuti nga si Ate Armani dahil nakatakas na sa impyernong pamamahay na yun. Dahil kinuha ni Ate Roxy. At ayun, ako ang naiwan. Ay, ewan ko na lang talaga sa pagong. Tumingin lang ako sa isang lalaki, malandi at pakawala na ang tawag sa akin ni tatay. Ni hindi nga ako pinayagang magsimba mag-isa. At kahit bumili sa tindahan ay hindi ako pinapayagan dahil baka manalalaki daw ako. Sabi naman ni Ryan. Bakit? Ilang beses ka na bang nagka-boyfriend, Alice? At gano'n na lang kung sabihin ng iyong ama na manalalaki ka. Never pa ako nagkaroon ng boyfriend, Ryan. Tsaka kalandian na bang tawag kapag may crush akong artista na napapanood ko sa TV. Artista sila, ang kikinis na parang walang porsang muka at palaging malinis ang itsura. Kaya syempre, bilang dalaga ay kinikilig ako. Dahil lang doon ay tinatawag na akong malandi ni tatay at kaya rin hindi ako pinapayagan lumabas mag-isa. Dahil baka pagkapasok ko raw ay buntis na ako agad dahil sa pagiging malandi ko. Mahabang kwento pa ng dalagang si Alice habang naiiyak. Sabi naman ni Roxy, graduate ka na ba ng high school, Alice? Opo ate, 2 years na magmula noong makagraduate ako. Ayaw naman akong pag-aralin nila tatay dahil sayang lang daw ang pera. Dahil siguradong mabubuntis na ako bago pa ako makapagtapos ng college. Madalas nga nilang pinag-uusapan si ate at sinasabing maswerte na kung makarating ng second year college nang hindi nabubuntis. Tapos noong umabot na si Ate Armani ng 4th year college ay sinabi nila na swerte lang daw pero hindi pa rin daw sila naniniwala na makakagraduate si ate. Pero sa tingin ko naman makakapagtapos na si ate ng college. Kasi ibang-iba na siya ngayon. Tila nawala na yung pagiging makulit niya dati. Noong nasa high school pa kasi kami pareho, kapag may gwapo ay si ate ang unang nagre-react at halatang kinikilig. Kaya ganun ang turing sa kanya ni tatay na isang babaeng malandi. Pero mukhang nag-matured na ngayon si ate. Mukhang buong-buo na ang loob niya na tuluyang lumayo sa amin after niyang makagraduate ng college. Sabi naman ni Roxy,
Oo, tama ka Alice. Balak na ni ate mong mag-abroad agad after ng graduation. Desidido na siyang patunayan sa mga magulang niyo na mali sila ng pagkakakilala sa inyong magkapatid. Maaaring makulit nga si Armani at appreciative sa mga lalaki. Pero sa tingin ko naman, normal iyon sa kanyang edad. Lalo kung magmula sa high school at college na madali pang mahumaling sa mga gwapo. Ate Roxy, pwede niyo rin po ba akong pag-aralin kapag nakagraduate na si ate ko? Oo naman, walang problema sa akin. Mas gusto ko nga na may nakakasama ko roon kapag weekend. Ikaw Ryan, saan ka nakatira? Sa bahay ni Roxy. Ako ang caretaker niya roon. Tapos si Roxy naman ay doon na yan nakatira sa condo unit niya. Ibig sabihin, pwede rin pala kitang makita tuwing weekend kapag doon ako nag-aral. O di kaya doon na lang din ako titira sa bahay ni Tita Roxy para magkasama tayo. Sabi naman ni Roxy. Nako, that is not a good idea, Alice. Kahit si ate mo nga ay hindi ko pinapayagang bumisita ng madalas sa bahay ko kung saan nakatira si Ryan. Kasi gaya nga ng sabi ko, normal sa edad yun na mainit sa ganyang mga bagay. Kaya hindi malayong mahuhulog ka kay Ryan kapag nakasama mo siya sa iisang bahay dahil napakabait nito. Tsaka ayokong ma-stress si Ryan. Nag-aaral din siya. Pero pinapanatili niyang malinis ang buong bahay at bakuran. Kaya kung magkakaroon siya ng kasama ay madadagdagan ng magkakalat sa bahay at ang maiistorbo sa mga oras ng pamamahinga niya. Tutulong naman po ako sa lahat ng mga gawain para hindi mahirapan si Ryan. Not a good idea pa rin. Pero pumapayag ako na ako ang magpapaaral sa'yo sa pasukan next semester. Pero doon ka titira sa condo unit na tinitirhan ngayon ni Ate Armani mo. Okay po Ate Roxy, okay lang po. Masayang sagot pa ng dalaga. Nung makarating na sila sa may bayan, ay sabi ni Roxy, "Doon Ryan doon mo na iparada ang sasakyan. Masarap ang kainan dyan." Okay, sige. Pagsang-ayon pa ni Ryan. Sabi naman ni Alice, kakain kayo? Oo, pero si Ryan lang. Nakita mo naman 'di ba kung gaano lang kaunti ang kinain niya. Oo nga, napansin ko rin yun. Paano ba naman kasi si tatay? Kahit may bisita ay nananatiling matalim kung magsalita. Hindi man lang inisip na may bisita kami. Wika pa ng dalaga na tila nahihiya kay Ryan dahil sa inasal ng kanyang mga magulang. Pagkapasok sa restaurant ay sabi ni Ryan, Kakain ka ba ulit, Roxy? "Hindi na Ray, magdi-dessert na lang ako ng halo-halo. I-order mo na lang kami ni Alice ng tag-isang halo-halo at tag-isang siopaw. Masarap ang siopaw nila rito." Okay, sige. Sagot ni Ryan at dumiretso na sa counter. Sina Roxy at Alice naman ay humanap na kaagad ng lamesang mapagpapwestuhan. Pagkarating sa counter ay umorder si Ryan ng isang order ng sinabawang isda na tuna. Tapos inihaw na pusit at 4 na cup ng rice. Tapos 3 order ng halo-halo. Kasama na roon ang para kina Roxy at Alice. Tapos 2 siopaw para sa 2. Tsaka siya naupo.